At ito naman mga ka-music para naman po sa iba pang mga dapat po nating malaman ngayong Thursday morning. Nako, inaayos na po ng Bureau of Immigration ng operasyon ng immigration counter sa paliparan upang maiwasan ang mahabang pila bago ang inaasahang Christmas exodus. So para po sa mga karagdagang detalye ukol dyan, makakapanayan po natin ngayong araw ang spokesperson po ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval. Magandang araw, Ma'am Dana. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am Dana, kamusta na po ang sitwasyon ngayon sa mga paliparan? Lalo't 14 days na lang, Pasko na. Ilan po ang projection ninyo na arrivals kada araw? Yes, mukhang parami na po ang mga bumabiyahe ngayon this week. Pero lalo yan next week. Third week of December, second week of December, nakikita natin talaga papalo. Ang projection po natin ng total arrivals kada araw is around 55,000 individuals po ang babiyahe. Kaya tayo po ay naghahandang mabuti para masigurado po natin na maserbisyuhan lahat po ng dadaan sa ating mga counters. Ano po yung mga bansa, Ma'am Dana, na karaniwang may malaking bilang ng foreign arrivals tuwing December or tuwing sasapit po ang holiday season? Yes, actually, ang marami po ngayon talaga pagka Disyembre ay mga Americans. Kasi marami po dyan yung mga dating Pilipino o kaya yung kanila po mga pamilya. So yung mga areas po, yung mga bansa kung saan maraming Filipino migrants na nagpunta doon. So yan, usually America, Canada, pero pinakamarami talaga ang Estados Unidos. Ano na po yung status ng installation ng electronic gates or yung e-gates po sa Ninoy Aquino International Airport, and currently ilan po ang total e-gates natin sa paliparan sa arrival areas? Yes, meron po tayong mga bagong e-gates that are set to be launched later this month, bago po ang talagang peak season natin. So ito po, naisalang na, nailagay na po natin sa NAIA Terminal 3 at katatapos lang po ng installation sa NAIA Terminal 1. At ito po ngayon, nasa testing phase na. We're calibrating, just the fine-tuning lang po yung mga nito, pero ready to be launched na. Nakita natin na very effective itong mga electronic gates na to. Naglatag po tayo parang mga 12 po electronic gates kada terminal. But that's just for the first phase. Meron pa po tayo mga susunod na phases dito sa mga electronic gates natin. And at the same time po, hindi lang sa NAIA, mag-procure din po tayo ang mga electronic gates even for other international. Ma'am, meron na ba kayong specific na target date kung kailan na ilulunsad itong mga karagdagang e-gates po sa NAIA? Ang target po natin is third week of December. So, ang tabayanan lang po natin, siguro in a few days we would be announcing the final schedule for the launch ng electronic gates. Inaasahan po kasi natin na ito po, ang ating launch will be graced by the President dyan po sa NAIA. Ma'am, pwede pa rin po bang bumati ng Merry Christmas or papayagan pa rin po bang bumati ng Merry Christmas ang inyo pong mga frontline personnel sa airport? Ayun po, parang hindi na tayo nag-iikip sa pagpati ng Merry Christmas kasi part talaga ng kultura ng Pilipino yan Hindi natin maaalis na ang mga Pilipino talaga ay palabate at talagang part yan ng holiday season. So, parang hindi rin, parang parte na rin talaga ng kultura natin. Ang bawal talaga ay yung magbibigay ng regalo, tatanggap ng regalo, kahit ano man po yan. So, kung tayo po ay nais natin na salubungin ang Kapaskuhan at patingin na lang po natin ang ating mga tauhan. Wala pong regalo at bawal po. Papaano naman, Ma'am Dana, kung tumaas ang arrivals, papaano po ninyo sinisiguro na magiging mabilis pa rin ang immigration processing time at ano po ba yung standards na seconds na processing time per person? Doon po sa regular counters natin, it's 45 seconds kada tao yung standards po niyan. Ang naman po, ang electronic gates naman po, dahil nakalatag na po yan, it is expected to significantly decrease yung processing time po
ng mga dumadating na passengers. So from the regular 45 seconds, you will be expecting po as low as 8 seconds kada tao. So ano po yan, napakalaking diferensya po yan from 45 seconds to 8 seconds. And at the same time po, pag nag-compound yung bilang na yan, ay malaking bagay po ang mababawas doon sa tagal ng pagpoproseso at pagpila po ng mga kababayan natin. Maraming salamat, Ma'am Dana, sa pagbibigay po sa amin ng panahon ngayong umaga. Bago po namin kayo bitawan, ano na lang po yung mensahe ninyo sa mga nagbabalak po na bumiyahe abroad at may mga paalala po ba kayo? Ilang oras ba kailangang dumating sila sa paliparan before their flight time? Yes, opo. Talagang peak season po ngayon. So sa mga kababayan po natin na pabiyahe, tayo po ay maghanda at least 3 hours po prior to their flight. Kailangan po nag-check-in na tayo, dire-diretso na po sa immigration area. Kung nais po natin na mamasyal pa sa loob ng paliparan doon sa mga kainan po, we can allot a little more time doon sa 3 hours. Pero yung 3 hours po na yun, i-reserva po na po natin doon sa processing po from check-in all the way to the boarding gate. And wag po natin kakalimutan ang ating e-travel, etravel.gov.ph, or pwede nyo pong buksan yan sa inyong eGov Super App. Libre po ito, wala pong kailangang bayaran. At maaari nyo po itong i-fill out 72 hours prior to your travel. So habang nag-i-empake po, nag-iligpit-ligpit, pwede na po nating isulatan, i-fill out po yung ating e-travel. Maraming salamat, Ma'am Dana, sa pagbibigay po ng panahon sa amin ngayong Thursday morning. Anytime po. Salamat po and good morning. Thank you po. Ati pong nakapanayam ang spokesperson ng Bureau of Immigration, si Miss Dana Sandoval. So yan mga kanyusik, ang paalala po ng BI sa atin, kung kayo po ay may planong bumiyahe abroad with your family, with your friends, so alam naman po natin, peak season ngayon mga kanyusik. Talagang dadagsa ang mga pasahero sa mga paliparan. So make sure 3 hours before your flight, nandun na kayo sa paliparan. Kung better nga, mas maaga 'di ba? Kasi iba yung bugso ng tao ngayon kaysa sa normal na araw. Kasi alam ko talagang sa normal na araw, hindi peak season, 3 hours naman talaga before your flight, dapat nasa paliparan ka na. Pero ngayon mga kanyusik, iba yung bugso ng tao dahil nga holiday season. So might as well, mas maaga, mga 5 hours, 4 hours before your flight, nandun ka na sa paliparan. Mas maganda na yung naghihintay ka ng iyong flight, kaysa yung nagmamadali ka dahil nakapila ka pa sa immigration at baka maiwanan ka na ng iyong flight, mga kanyusik. So yan, yung ilan po sa ating mga paalala ngayong darating na holiday season, mga iba pang mga impormasyon na dapat po ninyong malaman.